Noong Hulyo 15, 1994, sa karagatan sa harap ng Coron, Palawan, si Lola Elena Reyes ay naglaho na parang bula. Isa-isang nagsibabaan sa dagat ang mga maninisid na nakasuot ng kanilang mga gamit, kasabay ng tamang tiyempo ng tubig. Ang araw na iyon ay tila karaniwan lamang. Si Lola Elena, kahit na mahigit 70 anyos na, ay kilala sa buong komunidad bilang isa sa pinakamagaling na maninisid. Ngunit isang di pangkaraniwang bagay ang nangyari. Sumikat na ang araw sa katanghalian, ngunit si Lola Elena ay hindi pa rin lumilitaw mula sa tubig. Kapag umaahon ang kanyang mga kasamahan para huminga, hindi siya matanaw kahit saan. Wala si Elena, sabi ng isa. Kanina lang nakita ko siya sa banda roon ng malaking bato. Sinuyod ng mga maninisid ang ilalim ng dagat gamit ang kanilang mga salaming panisid. Ngunit si Lola Elena ay tuluyan ng naglaho. Rumesponde ang Philippine Coast Guard at nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng 3 araw. Sinuyod ng mga diver ang ilalim ng dagat at kusa ring tumulong sa paghahanap ang ibang mga maninisid, ngunit pareho pa rin ang resulta. Si Lola Elena ay naglaho na lamang. Noong panahong iyon, mayroon siyang 3 anak na lalaki. Ang panganay, si Antonio, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Ang pangalawa, si Benito, ay may negosyo sa Cebu. Tanging ang bunso, si Carlos, ang nanatili sa Palawan upang alagaan ang kanilang ina. Nang tanungin ng mga pulis ang pamilya, ito ang sinabi ng bunsong si Carlos. Mag-isang sumisid si inay. Noong gabi bago iyon, normal naman po siya. Ganoon din ang sinabi ng kanyang mga kapatid. Malusog daw ang kanilang ina at walang anumang kakaibang nangyayari. Subalit, may isang bagay na naitala sa investigasyon. May kaunting hidwaan sa pagitan ng magkakapatid tungkol sa ari-arian. Si Lola Elena, sa buong buhay niya bilang maninisid, ay nakaipon ng sapat na pera para makabili ng ilang lote sa Puerto Princesa. Ngunit hindi ito sapat na basehan para malutas ang kaso. Noong 1994 sa Palawan, wala pang CCTV at iilan lamang ang may cellphone. Ang investigasyon ay nakadepende lamang sa alaala at testimonya ng mga tao. Sa huli, ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. At lumipas ang 16 na taon. Noong taglagas ng 2010, habang nagsasagawa ng tax audit ang isang team mula sa Bureau of Internal Revenue sa isang commercial building sa Bonifacio Global City, Taguig, may napansin silang kakaiba. Ang pangalan ng may-ari ng gusali ay Elena Reyes. Ngunit nang suriin nila ang mga talaan ng buwis, natuklasan nilang ang taong ito ay idineklarang missing mula pa noong 1994. Agad na ipinaalam ng opisyal ng BIR sa pulisya ang natuklasan. May isang gusali na nakapangalan sa isang taong nawawala. Ang halaga ng gusali ay humigit kumulang 30 milyong piso. Nang suriin ng mga pulis ang titulo ng lupa, lahat sila ay napahinto sa paghinga. Ang may-ari nga ay si Elena Reyes. Ngunit ang tunay na tagapamahala ay ang bunsong anak na si Carlos Reyes. At ayon sa mga talaan, nailipat ang pangalan 3 buwan matapos mawala ang kanyang ina. Ang matandang maninisid na nawala sa karagatan ng Palawan 19 na taon na ang nakalipas at ang isang 30 milyong pisong gusali sa puso ng Metro Manila. Ano ang koneksyon sa pagitan ng dalawa? Agad na nagpasya ang investigation team na buksan muli ang kaso. Kinuha nila ang mga lumang file ng kaso at isa-isang tinawagan muli ang mga miyembro ng pamilya na naimbestigahan noon. Ang bunsong si Carlos ay naninirahan pa rin sa Palawan. Nang puntahan siya ng mga pulis, kalmado siyang nagsalita. Ipinamana po sa akin ni inay ang ari-ariang iyan bago siya pumanaw. Mayroon po siyang huling habilin, ngunit hindi nawala ang pagdududa ng mga pulis. Ito ay dahil nakumpirma nilang ang deed of donation
at iba pang mga dokumento na kailangan para mailipat ang titulo ay naproseso matapos siyang mawala. Paanong ang isang patay o isang taong nawawala ay makakapag-ayos ng mga dokumento? Muling nabuhay ang kaso. Pagkatapos ng 16 na taon, ang pagkawala ni Lola Elena ay hindi na isang simpleng aksidente, kundi nag-amoy isang krimen na may masusing pagpaplano. Ano nga ba talaga ang nangyari sa karagatan ng Palawan noong araw na iyon? At si Carlos ba ay tunay na legal na nakatanggap ng mana mula sa kanyang ina? O mayroon bang nakatagong katotohanan sa likod nito? Ngayon, isa-isahin nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng kasong ito na muling binuksan pagkatapos ng 16 na taon. Bago natin simulan ang kuwento, sandali lang po. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng mga kuwentong tulad nito. At pakisulat sa comment section kung saang lugar ninyo pinakikinggan ang kuwentong ito. Babatiin ko po kayo isa-isa. Noong Hulyo 17, 1994, sa isang maliit na bahay pulungan sa Coron, kitang-kita sa mukha ng mga nagtipong maninisid ang pag-aalala. 4 na maninisid na kasama ni Lola Elena sa pagsisid ang nakaupo sa harap ng mga pulis. Anong oras po pumasok sa tubig si Elena? Tanong ng pulis. Mga 5:30 po ng umaga. Sabay-sabay lang po kami. Sagot ni Aling Pasita, ang pinakamatanda sa kanila. Siya ay mahigit 30 taon nang kasama ni Lola Elena sa pagsisid. Kailan po ninyo siya huling nakita? Mga 6:00 po. Sa bandang malalaking bato sa unahan, narinig ko pa po ang pagsinghap niya. Ang pagsinghap ay ang kakaibang paraan ng paghinga ng mga maninisid kapag umaahon sila. Ang ibig sabihin nito, hanggang 6:00 ng umaga ay buhay pa si Lola Elena pagkatapos po noon. Hindi ko na po napansin. Abala po kami sa kani-kaniyang pagsisid. Tinanong din ng mga pulis ang ibang maninisid, ngunit halos pare-pareho ang kanilang sagot. Magkakasama silang pumasok sa tubig, nagkakasalubong paminsan-minsan sa ibabaw, ngunit walang nakakaalam kung kailan eksaktong nawala si Lola Elena. Kumusta po ang galing niya sa pagsisid? Isa po siya sa pinakamahuhusay dito. Kahit may edad na, mas magaling pa siya sa mga bata sa ilalim ng tubig. Kung gayon, posible po bang nalunod siya? Umiling si Aling Pasita. Imposible po. 30 taon na siyang nabubuhay sa dagat. Hindi naman po malakas ang alon noon at maganda ang kondisyon ng tubig. Tumango ang pulis at may isinulat sa kanyang notebook. Ngunit bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Hindi nila mabuo ang pangyayari base lamang sa testimonya ng mga maninisid. 3 araw na naghanap ang Coast Guard, 12 diver ang ipinadala, at kusang tumulong din ang mga lokal na maninisid. Ngunit kahit isang piraso ng damit o gamit ni Lola Elena ay hindi natagpuan. Maaaring tinangay po ng agos? Paliwanag ng isang opisyal ng Coast Guard. Mabilis po ang agos dito. Kung nawalan siya ng malay sa ilalim, malaki ang posibilidad na tinangay ang katawan niya papalayo sa karagatan. Makatuwiran ng paliwanag, madalas mangyari ang ganitong insidente sa karagatan ng Palawan, ngunit mayroon pa ring hindi tugma. Sinimulan ng pulisya ang investigasyon sa pamilya. Unang tinawag ang bunsong anak na si Carlos. Nooy, 25 taong gulang, nagpapatakbo siya ng isang maliit na karinderya sa bayan. Kailan kayo huling nag-usap ng nanay mo? Noong gabi po ng Hulyo 14, mga 9:00. Nag-usap kami saglit pagkatapos maghapunan. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala naman pong espesyal. Sabi niya sisisid siya kinabukasan, kaya matutulog na siya ng maaga. Kalmado ang boses ni Carlos. Pinagmasdan ng pulis ang kanyang ekspresyon, ngunit wala silang nakitang kahina-hinala. Kumusta po ang kalusugan ng nanay ninyo? Mabuti po. Halos hindi nga po siya nagkakasakit. Mayroon ba siyang problema o alalahanin nitong mga huling araw? Nag-atubili saglit si Carlos bago sumagot. Parang wala naman po. Itinanong ng pulis ang susunod. Kumusta ang relasyon ninyong magkakapatid?
Okay lang po. Nasa Maynila si Kuya Antonio, nasa Cebu si Kuya Benito, kaya madalang kami magkita. Nag-away na ba kayo dahil sa ari-arian? Biglang nanigas ang mukha ni Carlos. Ano pong ari-arian? Ang meron lang po si inay ay ilang taniman at itong bahay. Pero alam naming mayroon siyang ilang lote sa Puerto Princesa. Ipon po niya iyon sa buong buhay niya. Hindi po namin iyon pwedeng pakialaman. Tumango ang pulis. Ngunit sa reaksyon ni Carlos, may naramdaman silang tensyon. Kinabukasan, dumating mula sa Maynila ang panganay na si Antonio. 40 anyos. Isa siyang simpleng empleyado sa isang malaking kumpanya. Payat ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Talaga po bang patay na si inay? Hindi pa po kumpirmado. Missing pa lang po siya. Paano nangyari to? Mahigit 30 taon siyang naninisid. Hindi na napigilan ni Antonio ang pag-iyak. Hinintay ng pulis na kumalma siya bago magtanong. Kailan ninyo huling nakita ang nanay ninyo? 2 buwan na po ang nakalipas. Umuwi ako saglit noong Mayo. Ano pong lagay niya noon? Malusog po. Sabi niya, sisisid pa rin daw siya. Marami raw siyang nahuling isda at iba pa. Nagkaroon na ba kayo ng pagtatalo ng mga kapatid ninyo tungkol sa mana? Umiling si Antonio. Wala po. Ang yaman ni inay ay sa kanya. Wala po kaming karapatang umasa roon. Sa mga kapatid mo? Kina Benito at Carlos? Ano naman pong pag-aawayan namin? Habang isinusulat ang testimonya ni Antonio, naisip ng pulis na kahit itinatanggi ng magkakapatid ang isyu sa ari-arian, malinaw na may itinatago sila. Ganoon din ang reaksyon ng pangalawang anak na si Benito na galing pa sa Cebu. 39 anyos, nagbebenta siya ng isda sa carbon market. Buong buhay ni inay, nasa dagat siya. Para na niyang bahay ang dagat. Nagkaroon na ba kayo ng alitan ng mga kapatid mo tungkol sa mana? Mana po? Wala naman po siyang gaanong yaman. Alam kong may ilang lote siya, pero gaano kalaki naman iyon? Pinutol ng pulis si Benito. Ayon sa aming record, may 3 lote siya sa Puerto Princesa at isang malaking sakahan sa isang munisipyo. Noong 1994, ang halaga nito ay aabot na sa 2 milyong piso. Bahagyang natigilan si Benito. Hindi ko po alam na ganoon kalaki. Sigurado ka? Hindi ba nabanggit ng nanay mo ang tungkol sa pera? Hindi rin kayo nagtanong? Hindi na nagpilit ang pulis. Ngunit isinulat niya sa kanyang talaan. Halaga ng ari-arian. Pagkakaiba sa persepsyon ng pamilya. Isang linggo, matapos ang insidente, binisita ng pulisya ang bahay ni Lola Elena, isang lumang bahay na bato, 10 minutong lakad mula sa dalampasigan. Ang damit, ang salamin, ang mga panungkit, at ang basket. Dito po ba siya mag-isang nakatira? Tanong ng pulis kay Carlos. Opo, nakatira po ako sa bayan. Dito lang ako dumadalaw 2 o 3 beses sa isang linggo. Saan po niya kinukuha ang panggastos niya? Sa kinikita niya sa pagsisid. Kapag nagbenta siya ng mga huli niya, kumikita siya ng mga 10,000 piso kada buwan. Saan po niya itinatago ang pera? Itinuro ni Carlos ang kwarto. Doon po sa drawer ng aparador. Binuksan ng pulis ang aparador. Sa loob ng drawer, may ilang lumang passbook at cash na humigit kumulang 20,000 piso. Nang tingnan ang mga passbook, may 80,000 piso sa isang local bank account at 60,000 piso sa PNB. Alam naming may ilang lote siya. Nasaan po ang mga papeles noon? Ewan ko po. Hindi ko rin po alam. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay at sa pinakailalim na drawer ng aparador, nakakita sila ng isang lumang sobre. Sa loob nito ay may 4 na titulo ng lupa. Lote sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa, 150 metro kuwadrado. Lote sa Barangay San Pedro, 100 metro kuwadrado. Commercial lot sa sentro ng syudad, 50 metro kuwadrado. At isang sakahan sa munisipyo ng Roxas, 5. 0, 0, 0 metro
Kuwadrado. Kinuha ng pulis ang calculator. Sa presyo noong 1994, aabot ito sa hindi bababa sa 2.5 milyong piso. Kailan po niya nabili ang mga lupang ito? Hindi ko po sigurado. Ang alam ko lang, unti-unti niya itong inipon. Sinuri ng mabuti ng pulis ang mga titulo. Ang lupa sa Tiniguiban ay nabili noong 1978. Ang sa San Pedro noong 1982. Ang sa Sentro noong 1985. At ang sa Kahan noong 1970. Lahat ay nakapangalan kay Elena Reyes. Nabanggit na po ba niya kung kanino niya ito ipapamana? Umiling si Carlos. Wala po siyang sinasabi. Nag-usap na ba kayong magkakapatid tungkol dito? Hindi po. Ngunit hindi lubusang naniwala ang pulis sa sinabi niya. Dahil makalipas ang ilang araw, may ibang kuwento silang narinig mula sa isang kapitbahay, si Aling Nena na may-ari ng isang maliit na sari-sari store, ay malapit na kaibigan ni Lola Elena. Maraming problema si Elena nitong mga huling araw, sabi niya. Anong problema po? Dahil sa mga anak niya, yung panganay sa Maynila, nanghihingi ng pera para sa pag-aaral ng mga anak. Yung pangalawa, nangungutang daw dahil mahina ang negosyo. Yung bunso po? Napabuntong hininga si Aling Nena. Si Carlos, ang pinakamatindi, nalubog sa utang yung karinderya niya. Mga 500,000 piso yata. Pinipilit niya ang nanay niya na ibenta ang isang lote para makabayad. Anong nangyari? Tumanggi si Elena. Sabi niya, paghahatian pa raw ng mga anak niya iyon, kaya hindi pwedeng basta-basta ibenta. Nagalit po ba si Carlos? Oo, sobra. Narinig ko lahat mula sa bahay ko. Bakit ako lang ang hindi mo tinutulungan? Yung mga kuya ko tinulungan mo. Sigaw siya ng sigaw. Dahil sa testimonya, agad na ipinatawag muli ng pulisya si Carlos. May utang ka raw? Yumuko si Carlos at sumagot. Opo, nagkaroon po ng problema sa karinderya. Magkano? Mga 500,000 piso po. Humingi ka ng tulong sa nanay mo? Opo, pero tumanggi po siya. Kinagat ni Carlos ang kanyang labi. Hindi raw niya pwedeng ibenta ang lupa. Kailangan daw paghatian naming magkakapatid. Kaya ka nagalit? Opo, nagalit ako. Kasi hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Pero si inay, puro tungkol sa hinaharap ang iniisip. Nag-away ba kayo tungkol dyan noong gabi bago siya mawala? Gulat na napatingin si Carlos. Sino pong nagsabi niyan? Totoo ba? Nag-away po kami. Pero hindi naman po malala. Medyo napalakas lang po ang boses ko. May isinulat ang pulis sa kanyang notebook at nagtanong. Anong oras ka umalis sa bahay niya noong gabing iyon? Mga 9:30 po. Pagkatapos noon, hindi mo na nakita ang nanay mo? Opo, iyon na po ang huli. Pinagmasdan ng mabuti ng pulis ang mukha ni Carlos. May butil-butil na pawis sa kanyang noo at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naisip mo na bang saktan ang nanay mo? Biglang tumayo si Carlos. Anong sinasabi ninyo? Bakit ko naman sasaktan si inay? Kumama ka. Tanong lang iyon. Wala po akong ginawa. Nag-isang sumisid si inay at naaksidente. Hindi na nagpilit ang pulis. Ngunit lalong tumindi ang kanilang hinala. Makalipas ang ilang araw, hinalughog ng pulisya ang karinderya at bahay ni Carlos, ngunit wala silang nakitang anumang ebidensya. Bukod dito, sa bank statement ni Carlos, may record na umutang siya ng 20,000 piso mula sa isang kilalang loan shark noong Hulyo 2000. Ang interes ay 20% kada buwan. Bakit dito ka umutang? Hindi po ako pinapautang ng bangko. Napabuntong hininga ang pulis. Sapat ang motibo. Isang bunsong anak na baon sa utang. Isang ina na may malaking ari-arian. At isang pag-aaway bago siya mawala. Ngunit walang matibay na ebidensya. 2 linggo matapos ang insidente, may isang tawag na natanggap ang istasyon ng pulis. Tungkol po sa pagkawala ni Elena Reyes. May alam po ako. Ang tumawag ay si Mang Tasyo, isang 50 anyos na residente. Nakatira siya mga 100 metro mula sa bahay ni Lola Elena. Ano po ang alam ninyo?
Noong gabi po ng Hulyo 14, bago mawala si Elena, may nakita akong kakaiba. Umayos ng upo ang pulis. Pakituloy po. Naglalakad po ako noon, mga 11:00 ng gabi. Pagdaan ko po sa tapat ng bahay ni Elena, may narinig akong sigawan sa loob. Anong klaseng sigawan? Boses po ng lalaki. Galit na galit. Bakit ako lang ang hindi pwede? Yung mga kuya ko tinulungan mo naman. Ganyan po ang narinig ko. Ganyan po ang narinig ko. Sino po ang lalaki? Hindi ko po sigurado. Pero sigurado isa sa mga anak niya. Bata pa ang boses. Pagkatapos noon, nag-alinlangan si Mang Tasyo bago nagsalita. May narinig din akong boses ng babae. Parang si Elena. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo lang. May mga kapatid ka pa, sabi niya. Tapos, biglang may narinig akong malakas na kalabog. Parang may natumba. Naging matalim ang tingin ng pulis. Pagkatapos noon, natahimik na po. Medyo natakot ako kaya umalis na lang ako. Bakit hindi ninyo agad inireport? Akala ko po kasi, away pamilya lang. Pero noong narinig kong nawawala si Elena, naisip ko, baka may nangyari noong gabing iyon. Agad na ipinatawag muli ng pulisya si Carlos. Nasa bahay ka ba ng nanay mo noong Hulyo 14, 11:00 ng gabi? Umiling si Carlos. Hindi po. Sabi ko nga po, 9:00, medya umalis na ako. Kung gayon, sino ang nasa bahay niya noon? Hindi ko po alam. Siguro po mag-isa lang siya. May testigo kami. 11:00 ng gabi. May narinig siyang boses ng lalaki at sigawan mula sa bahay ng nanay mo. Namutla si Carlos. Hindi po ako iyon. Sino kung gayon? Baka mga kuya mo? Siguro po. Si Kuya Antonio o Kuya Benito? Sinuri ng pulis ang alibi nina Antonio at Benito. Si Antonio ay nasa Maynila noong araw na iyon at si Benito ay nasa Cebu. Pareho silang imposibleng makapunta sa Palawan. Kung gayon, ikaw lang ang natitira. Iwinasiwas ni Carlos ang kanyang mga kamay. Hindi po. Totoo. Hindi po ako. Mapapatunayan mo ba? Umuwi lang po ako sa bahay. Mag-isa. Walang alibi. Lalo siyang diniin ng mga pulis. Ngunit patuloy siyang tumanggi at higit sa lahat, walang pisikal na ebidensya. Walang katawan ni Lola Elena. Walang gamit na ginamit sa krimen. Walang direktang testigo. Ang narinig ni Mang Tasyo ay tunog lamang. At hindi iyon sapat para patunayan ang isang krimen. Muling hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Lola Elena. Sala, kwarto, kusina, bodega, bawat sulok ay sinuri, ngunit walang nakitang kakaiba. Sana man lang may bakas ng dugo, bulong ng isang investigador, ngunit malinis ang bahay. Walang senyales na nilinis kamakailan, pero wala ring bakas ng krimen. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, itinigil na ng Coast Guard ang paghahanap at wala na ring pag-usad sa investigasyon ng pulisya. Patuloy na itinatanggi ni Carlos ang paratang at dahil walang ebidensya, hindi siya maaaring arestuhin. Sa huli, noong Oktubre 1994, isinara ang kaso bilang unsolved. Opisyal na naitala ang pagkawala ni Lola Elena bilang isang aksidente sa dagat. Sanhi, posibleng pagkalunod. Katawan, hindi natagpuan. Bumalik si Antonio sa Maynila at si Benito ay sa Cebu. Tanging si Carlos ang naiwan sa Palawan. Inalagaan niya ang bahay ng kanyang ina at paminsan-minsan ay nililinis ito. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Siguradong yung anak ang may gawa niyan. Pero wala namang ebidensya. Imposibleng malunod yon. Ang galing-galing sumisid, ngunit ang mga tsismis ay nanatiling tsismis. Ang katotohanan ay tila lumubog sa kailaliman ng dagat ng Palawan, isang lihim na walang nakakaalam. At lumipas ang panahon, 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, unti-unting nabawasan ang mga taong nakakaalala kay Lola Elena. Ang mga kasamahan niyang maninisid ay tumanda na at nagretiro
at ang mga kapitbahay. Ngunit pagkatapos ng 16 na taon, ang issue sa isang 30 milyong pisong gusali sa gitna ng Metro Manila ay muling gumising sa natutulog na kasong ito. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 16 na taon na iyon? At si Carlos ba ay tunay na walang kasalanan? Noong 1994, sa karagatan ng Palawan, isang matandang maninisid ang naglaho ng walang bakas. Ang pangunahing suspek ay ang bunsong anak na baon sa utang, ngunit walang ebidensya. Kaya ang kaso ay nanatiling misteryo. Ang sigawan na narinig noong gabi bago siya mawala. Sino kaya ang gumawa noon at bakit hindi natagpuan ang kanyang katawan? Pagkalipas ng 11 na taon, isang 30 milyong pisong gusali sa Maynila ang natuklasan. Ito na kaya ang magbibigay linaw sa kaso? Sa kasunod na bahagi, ibubunyag ang mga nakakagulat na ebidensyang natuklasan ng bagong investigation team. Sa muling paglutang ng nakalimutang kaso, anong katotohanan ang mabubunyag? Setyembre 23, 2010, BIR National Office, Quezon City. Teka, parang may mali rito. Tinawag ng tax investigator na si G. David ang kanyang kasama habang nakatitig sa computer monitor. Ang nasa screen ay ang tax records ng isang commercial building sa BGC, Taguig. Ano yon? Ang may-ari ng building na ito ay si Elena Reyes, pero ang resident registration niya kanselado na mula pa noong 1994. Patay na ba? Hindi. Nakalagay, missing. Pero ang paglipat ng titulo ng building ginawa noong Oktubre 1994. Napakunot noo ang kasamahan niya. Isang taong missing. Naglipat ng titulo? At sa sarili niyang pangalan pa? Kakaiba yan. Agad na inireport ni G. David sa kanyang superior. At sinimulan ng BIR na hanapin ang tunay na tagapamahala ng gusali. At ang lumabas na pangalan ay Carlos Reyes. Anak pala ni Elena Reyes. May contact number ba? Opo. Nakatira sa Palawan. Ipinaalam ng BIR sa PNP ang impormasyon at pagkalipas ng 3 araw, nagpa siya ang Palawan Provincial Police Office na buksan muli ang kaso. Ang namuno sa reinvestigation team ay si SPO4 Valdez, isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan sa mga malalaking kaso. Dalhin niyo rito lahat ng file ng kaso noong 1994, utos niya. Ipinatong niya sa mesa ang maalikabok na folder ng kaso. Ang mga lumang investigasyon, testimonya, at ulat ng Coast Guard, ang mga naninilaw na papel ay nagpapakita ng bigat ng panahon. Pero isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahan-dahang binasa ni SPO4 Valdez ang mga tala at tinukoy niya ang mga mahahalagang punto. Pagtatalo, bago mawala. Utang na 500,000 piso, issue sa mana. Sapat ang motibo, bakit hindi na prosecute? Sumagot ang isang batang pulis sa tabi niya. Dahil walang katawan at walang matibay na ebidensya, sir. Kung gayon, ngayon, maghahanap tayo ng ebidensya. Agad na lumipad si SPO4 Valdez patungong Maynila. Nang tumayo siya sa harap ng building sa BGC, napabuntong hininga siya. Ito pala yung 30 milyong pisong gusali. Isang 5 palapag na commercial building. Ang unang palapag ay isang convenience store. At mula ikalawa hanggang ikalimang palapag ay mga opisina. Maayos ang gusali at ang kita sa upa ay tiyak na higit 1 milyong piso kada buwan. Pumunta si SPO4 Valdez sa administration office. Sino po ang may-ari ng building? Signing. Elena Reyes po. Pero ang anak niya po ang nagmamanage? Si G. Carlos Reyes. Opo. Dumarating siya minsan sa isang buwan para kolektahin ang upa. Kailan pa po nila pag-aari ito? Hinalungkat ng administrator ang mga talaan. Mula pa po noong Oktubre 1994. Noon po nailipat ang pangalan kay Geeneng. Elena Reyes. Kumuha ng kopya ng titulo si SPO4 Valdez at sinuring mabuti, petsa ng paglipat ng pagmamay-ari. Oktubre 18, 1994.
Dahilan, donasyon. Nagbigay, Elena Reyes. Tumanggap, Elena Reyes. Ano to? Nag-donate siya sa sarili niya? Pero sa praktikal na usapin, ang kontrol ay napunta sa anak na si Carlos. Sinuri ni SPO4 Valdez ang mga rekord ng pagproseso ng dokumento at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga dokumento, pinirmahan at nanotaryo noong Oktubre 5, 1994. Pero nawala si Elena Reyes noong Hulyo 15. Sabi ng kasama niyang pulis, paano makakapag-ayos ng papeles ang isang taong nawawala na? Pineke. Sagot ni Valdez. Agad na hinanap ni SPO4 Valdez ang notaryo publiko at mga empleyado ng Registry of Deeds noong 1994. Ngunit pagkalipas ng 16 na taon, mahirap na silang mahanap, may mga retirado na, at may mga hindi na maalala ang pangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung hindi si Elena Reyes mismo ang nag-asikaso, mayroong gumamit ng kanyang pangalan o pumeke ng mga dokumento. Bumalik si SPO4 Valdez sa Palawan at ipinatawag si Carlos. Oktubre 5, 2010, Palawan PPO Investigation Room. Ano ito? Inilapag ni SPO4 Valdez ang mga dokumento sa harap ni Carlos. Kopya ng titulo ng building sa BGC. Si Carlos ay 51 taong gulang na. Mas marami na siyang puting buhok at malalalim na ang mga guhit sa mukha. Building po iyan ni Inay. Building ni Inay? Pero nawawala siya mula pa noong 1994. Kaya po ako ang nagmamanage. Ang paglipat ng titulo ay ginawa noong Oktubre 1994. Paano nangyari iyon? Dinilaan ni Carlos ang kanyang mga labi at sumagot. Ibinigay po sa akin ni Inay iyan bago siya mawala. Bago mawala? Ibig sabihin bago ang Hulyo, labangkatos. Bakit noong Oktubre lang naasikaso? Abala po kami sa paghahanap sa kanya noon. Nang mag-ayos po ako ng gamit, naalala ko po yung sinabi niyang ibibigay niya sa akin. Hinampas ni SPO4 Valdez ang mesa. Huwag kang magsinungaling. Nakita ko ang petsa sa mga dokumento. Oktubre 5. 3 buwan na siyang nawawala noon. Namutla ang mukha ni Carlos. Paano ninyo nalaman? Paano nakapag-ayos ng papeles ang isang taong nawawala? Pineke mo, di ba? Hindi po. Ano kung gayon? Nanginginig na nagsalita si Carlos. Ipinagkatiwala po sa akin ni Inay ang mga pirma niya. Para gamitin ko raw sa hinaharap. Mapapatunayan mo ba? Nanahimik si Carlos. Nagtanong ng iba, si SPO4 Valdez. Bukod sa building na ito, may iba pang ari-arian ang nanay mo, di ba? 3 lote sa Puerto Princesa. At isang sakahan. Anong nangyari doon? Pinaghatian po namin ng mga kuya ko. Kailan? Mga 1995 po. Hindi ko na po matandaan. Naghati kayo ng mana kahit hindi pa idinedeklarang patay ang nanay ninyo? Yumuko si Carlos. Hinanap ni SPO4 Valdez ang kanyang mga kapatid. Si Antonio ay nasa Maynila pa rin. At si Benito ay nasa Cebu. Unang kinausap si Antonio. 58 anyos na siya at nagretiro na sa kumpanya. Nagpapatakbo na lang ng isang maliit na tindahan. Totoo po bang nakatanggap kayo ng mana? Nag-aalangan na sumagot si Antonio. Opo, sabi ni Carlos. Mukhang wala na si Inay. Kaya ayusin na raw namin ang mga ari-arian. Kaya, tinanggap ninyo? Isang lote po sa Puerto Princesa na ibenta ko po ng mga 2 milyong piso. Paano nailipat ang pangalan kung hindi pa kumpirmado ang pagkamatay ni Inay? Nag-atubili si Antonio. Si Carlos po ang nag-asikaso. Hindi ko po alam kung paano. Hindi ninyo alam na pineke ang mga dokumento? Wala po akong alam. Si Carlos ang nagdala ng lahat ng papeles. Pareho rin ang sinabi ni Benito. Nakatanggap din po ako ng isang lote. Si Carlos din po ang nag-asikaso. Nakumbinsi? Si SPO4 Valdez? Malinaw na si Carlos ang gumamit ng pangalan ng ina para madispose ang mga ari-arian. Oktubre 20, 2010.
Binisita ng reinvestigation team ang lumang bahay ni Lola Elena. Pagkalipas ng 2 na taon, ang bahay ay sira-sira na. Kinakalawang na ang gate at matataas na ang damo sa bakuran. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ni SPO4 Valdez kay Carlos. Makapal ang alikabok at puno ng agyo ang kisame. Ganoon pa rin ito tulad ng dati. Kailangan nating makahanap ng bakas ng krimen dito. Pumasok ang SOCO team. Dala nila ang luminol, isang kemikal na ginagamit para makita ang bakas ng dugo. Simulan natin sa kwarto. Winisikan ng isang SOCO agent ang sahig at pinatay nila ang ilaw. Nang gamitin ang UV light, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang bahagi ng sahig ang umilaw ng kulay asul. Dugo to. Masusing sinuri ng team ang lugar. Sa likod ng aparador, sa gilid ng sahig, may mga maliliit na bakas ng dugo. Pagkalipas ng 16 na taon, nandito pa rin. Siguro hindi niya nalinis ng maayos. Nasa likod kasi ng aparador kaya hindi napansin. Maingat na kumuha ng sample ang SOCO team, ngunit may problema. Masyadong kaunti. Hindi sigurado kung makukuha ang DNA. Tanong ni SPO4 Valdez. Bakit? 10 na taon na po ang nakalipas. Dahil sa humidity, temperatura at bakterya, posibleng sira na ang DNA. Subukan pa rin natin. Ipinadala ang sample sa PNP Crime Laboratory. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang resulta. Blood type B. Tugma sa blood type ni Elena Reyes. Nagningning ang mga mata ni SPO4 Valdez. Ang DNA? Failed po. Masyadong degraded na ang sample. Sumpa, ang blood type lang ay hindi sapat na ebidensya. 3% ng populasyon ng Pilipinas ay type B. Ngunit hindi sumuko si SPO4 Valdez. Halughugin niyo pa ang buong bahay. Baka may iba pa. Sinuyod ng team ang kisame, ilalim ng sahig, at mga pader. At sa loob ng abo sa lumang kalande kahoy, may nakita silang kakaiba. Ano to? Isang maliit na piraso ng metal. Kinakalawang at sira-sira. Ngunit mukhang isang singsing. Ipa-examine to. Lumabas sa pagsusuri na ito ay isang piraso ng gintong singsing, ngunit may isang kakaibang detalye. May bakas ng ukit sa loob, pero dahil natunaw sa apoy, hindi na mabasa. Hinanap ni SPO4 Valdez ang mga kakilala ni Lola Elena at mula sa dati niyang kasamahan na si Aling Pasita, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. May suot na gintong singsing si Elena. Regalo raw ng asawa niya bago mamatay. Anong itsura po ng singsing? Manipis na ginto. May nakaukit daw sa loob. Elena, muling ipinatawag ni SPO4 Valdez si Carlos. Nasaan ang gintong singsing ng nanay mo? Nagtatakang tumingin si Carlos. Gintong singsing po? Hindi ko po alam. Pero lagi raw niyang suot iyon. Ah, yung singsing na yon. Siguro po suot niya noong mawala siya. Kung gayon, bakit may natagpo ang piraso ng natunaw na gintong singsing sa kalan ninyo? Nanigas ang mukha ni Carlos. Hindi ko po alam yan. Hindi kaya sinunog mo? Hindi po. Naglabas ng isa pang ebidensya, si SPO4 Valdez. Ang damit ng nanay mo? Yung suot niya noong araw na mawala siya. Suot po niya sa dagat, di ba? Pero ang damit panisid niya, nakasabit sa bakuran ninyo. Natigilan si Carlos. Nagpatuloy si SPO4 Valdez. Ayon sa lumang record, nakasampay sa bakuran ang damit panisid niya. Kung gayon, ano ang suot niya nang pumunta sa dagat? Baka po ordinaryong damit. Isang maninisid, magsusuot ng ordinaryong damit sa pagsisid. Hindi nakasagot si Carlos. Inihagis ni SPO4 Valdez ang pinakamabigat na tanong. Carlos, umamin ka na. Pinatay mo ang nanay mo, di ba? Hindi po. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ebidensya? Ang dugo sa bahay, ang natunaw na singsing, ang mga peking dokumento, ang paglipat ng ari-arian, pagkatapos niyang mawala, nanginginig na sumigaw si Carlos.
Hindi po ako! Hindi po ako! Sino kung gayon? Nag-atubili si Carlos bago nagsalita. Ang mga kuya ko po. Nanliit ang mga mata ni SPO4 Valdez. Ano? Sila pong dalawa ang gumawa. Oktubre 25, Daalamaman. Sa isang malaking silid sa Palawan PPO, magkakahiwalay na ininteroga ang tatlong magkakapatid. Nagpasya si SPO4 Valdez na sabay-sabayin silang tanungin. Unang pahayag ni Carlos. Noong gabi ng Hulyo 15, dumating ang mga kuya ko sa Palawan. Sinungaling! Ang panganay ay nasa Maynila, ang pangalawa ay nasa Cebu. Hindi po! Lihim silang dumating para kausapin si inay tungkol sa mana. Mapapatunayan mo ba? Nakita ko po ang sasakyan ni Kuya Antonio nasa tapat ng bahay. Diniin ni SPO4 Valdez si Antonio. Pumunta ka ba sa Palawan noong Hulyo 14? Hindi po. Nasa Maynila ako. Sigurado ka? Opo. Nagtatrabaho po ako. May pruweba ka ba? Attendance record? Nataranta si Antonio. 16 na taon na po ang nakalipas. May record pa po kaya? Agad na tinawagan ng pulisya ang kumpanyang pinasukan ni Antonio. Ngunit matagal nang nagsara ang kumpanya at wala nang natirang mga record. Walang alibi. Inimbestigahan din ni SPO4 Valdez si Benito. Nasaan ka noong Hulyo? 14? Nasa Cebu po. Sa palengke. Mapapatunayan mo? May mga nakatransaksyon po ako, mga suki ko. Nagbigay si Benito ng ilang pangalan, ngunit pagkalipas ng 16 na taon, mahirap na silang hanapin. Muling diniin ni SPO4 Valdez si Carlos. Walang ebidensya na dumating ang mga kuya mo. Nagsisinungaling ka ba? Totoo po. Nakita ko sila. Bakit hindi mo sinabi noon? Kinagat ni Carlos ang kanyang labi. Natakot po ako noon. Saan ka natakot? Baka po sa akin nila ibaling ang sisi. Napabuntong hininga si SPO4 Valdez. At muling tinawag si Antonio. Itinuturo ka ng kapatid mo bilang salarin. Biglang tumayo si Antonio. Imposible! Nasa Maynila ako, pero hindi mo mapatunayan. Nagsisinungaling si Carlos para pagtakpan ang ginawa niya. Sa tingin mo, siya ang may gawa? Tumango si Antonio. Sigurado po, may utang si Carlos noon. Pinipilit niya si inay na bigyan siya ng pera. Hindi ba't nanghingi ka rin ng pera sa nanay mo? Para sa pag-aaral ng mga anak mo? Namula ang mukha ni Antonio. Pakiusap lang po iyon. Hindi ko siya pinagbantaan, tulad ni Carlos. Ganoon din ang sinabi ni Benito. Si Carlos ang salarin. Pinatay niya si inay para makuha ang pera. Kung gayon, bakit ka tumanggap ng mana? Kasi sabi ni Carlos mamamatay na raw siya sa utang. Hindi ko naman akalain na pinatay niya si inay. Pinagsama-sama ni SPO4 Valdez ang tatlong magkakapatid sa isang silid. Sige, ngayon, mag-usap kayo ng harapan. Tiningnan ng masama ni Carlos ang kanyang mga kapatid. Pinatay niyo si inay, di ba? Sumigaw si Antonio. Ikaw ang pumatay tapos sa amin mo ibibintang. Sumali na rin si Benito. Para masolo mo lahat. Pinatay mo si inay. Hindi. Kayo ang gumawa. Nag-away-away ang tatlong magkakapatid. Bawat isa'y nagtuturo sa isa't isa. Hinampas ni SPO4 Valdez ang mesa. Tumahimik. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang nagsalita si SPO4 Valdez. Sapat na ang ebidensya. Ang dugo sa bahay. Ang natunaw na singsing. Ang mga pekeng dokumento. May isang pumatay kay Elena Reyes. Ang tanong, sino? Nanginginig na nagsalita si Carlos. Hindi po talaga ako. Iwinasiwas ni Antonio ang kamay. Hindi rin po ako. Bakit ko papatayin si inay? Umiling din si Benito. Wala po akong kasalanan. Napabuntong hininga si SPO4 Valdez. Lahat sila ay nagdududa sa isa't isa, ngunit walang matibay na ebidensya. Kung lumabas lang sana ang DNA, bulong ng isang SOCO agent. Ngunit masyadong mahaba ang 16 na taon. Ang mga ebidensya ay nasira at ang mga testigo ay nawala. Noong gabing iyon,
muling binuklat ni SPO4 Valdez ang mga file ng kaso. May nakaligtaan ako. Sigurado, isa-isa niyang binuklat ang mga pahina ng 1994 investigation report at napahinto siya sa isang pangungusap. Natagpuan sa aparador ng biktima ang mga titulo ng lupa. Nagningning ang mga mata ni SPO4 Valdez. Aparador. Kailangan nating suriin ulit ang aparador. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ang team sa bahay sa Coron at ang isang pirasong papel na natagpuan nila sa kailaliman ng isang drawer ang siyang bubuo sa buong puzzle ng kasong ito. Binuksan muli ang kaso pagkatapos ng 2 na taon. Ang dugo at natunaw na singsing ay malinaw na bakas ng krimen. Ngunit ang 3 magkakapatid ay nagtuturuan, itinatago ang katotohanan. Sino ang tunay na salarin? At ano ang nakasulat sa papel na natagpuan ng mga investigador sa ilalim ng aparador? Sa susunod na bahagi, tuluyan ng mabubunyag ang katotohanan, ang nakakagulat na lihim na itinago sa loob ng 16 na taon. Huwag palampasin ang sandali kung saan malalaman ang pagtataksil ng pinakamalapit na tao. Oktubre 27, 2010, 6 a.m., Coron. Dala ang flashlight. Pumasok si SPO4 Valdez sa kwarto ni Lola Elena. Malamig at mamasa-masa ang hangin ng madaling araw. Tanggalin lahat ng drawer ng aparador. Isa-isang inalis ng mga investigador ang mga drawer ng lumang aparador. Una, pangalawa, hanggang sa ika-6 na drawer. Ngunit walang kakaiba. Sir, parang may iba pa rito. Sabi ng isang pulis, tinututok ang flashlight sa likod ng aparador. May isa pang espasyo sa likod ng mga drawer. Lumapit si SPO4 Valdez. Nang tuluyang alisin ang pinakailalim na drawer, may isang nakatagong espasyo sa likod nito. Isang lihim na kompartimento. May laman ba? Kinapa ng pulis ang loob at may kinuha siyang isang lumang sobre. May sobre po. Sir, maingat na kinuha ni SPO4 Valdez ang sobre gamit ang kamay na may guwantes. Makapal ang alikabok at naninilaw na ang papel. Sa labas ng sobre may sulat kamay. Para sa aking mga anak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni SPO4 Valdez. Bubuksan ko na. Sa loob, may 2 pirasong papel. Puno ito ng sulat, medyo hindi pantay-pantay ang pagkakasulat. Dahan-dahang binasa ni SPO4 Valdez. Hulyo 14, 1994. Ako, si Elena Reyes, ay iniiwan ang sulat na ito. Mga anak kong Antonio, Benito, at Carlos. Kapag wala na ako sa mundong ito ang gagawin ninyo sa aking mga ari-arian. Isang huling habilin. Nagpatuloy sa pagbasa si SPO4 Valdez. Ang 3 lote sa Puerto Princesa ay paghahatian ninyong 3 ng pantay-pantay. Ang sakahan sa Roxas ay mapupunta kay Carlos. Dahil ikaw ang maiiwan sa Palawan para magsaka. At ang lahat ng naipon kong pera ay ibibigay ko kay Carlos. Dahil siya ang pinakamahirap sa inyo. Lumipat ang mata ni SPO4 Valdez sa susunod na pangungusap. Carlos, anak, patawarin mo si inay. Dahil hindi ko mabayaran ang utang mo sa karinderya. Kapag namatay si inay, gamitin mo ang perang ito para bayaran ang utang mo at magsimula muli. Huwag kang mahiya sa mga kapatid mo dahil mayroon na rin silang parte. Napahinto sa paghinga si SPO4 Valdez. At isa pa, bukas ng umaga, bago ako sumisid, pupunta ako sa bangko para gumawa ng isa pang account. Maglalagay ako roon ng 200,000 piso. Carlos, ang passbook na iyon ay itinago ko sa ilalim ng isang ladrilyo sa tabi ng kalan sa kusina. Hanapin mo at gamitin. Doon nagtatapos ang sulat. Sa ibaba, may isang hindi perpektong pirma. Elena Reyes. Nanginginig ang kamay ni SPO4 Valdez na may hawak sa sulat. Ang petsa ay Hulyo 14, 1994. Isang araw bago siya mawala. Ipadala to sa crime lab. Ipa-handwriting analysis. 3 araw pagkatapos, lumabas ang resulta mula sa PNP Crime Laboratory. Ang sulat kamay
ay kumpirmadong kay Elena Reyes. At ito ay isinulat noong 1994. Agad na sinuri muli ni SPO4 Valdez ang bank records ni Lola Elena. Noong Hulyo 15, 1994, may record ng tangkang pagbubukas ng bagong account sa PNB Coron Branch. Tangka lang po? Ibig sabihin hindi natuloy? Opo, nakansela raw dahil hindi dumating ang depositor. Tumango si SPO4 Valdez. Nawala siya noong madaling araw ng Hulyo 15 kaya hindi siya nakapunta sa bangko. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magtugma. Isinulat ni Lola Elena ang huling habilin noong gabi ng Hulyo 49 at kinabukasan, plano niyang gumawa ng bank account para sa bunsong anak. Ngunit kinabukasan ng madaling araw, sumisid siya at hindi na nakabalik. Muling binasa ni SPO4 Valdez ang sulat at may napansin siyang isang kakaibang punto. Tingnan ninyo. Ang 3 lote sa Puerto Princesa, paghahatian daw nilang 3. Pero ang nangyari, sinulo ni Carlos ang pinakamahalagang property sa BGC. Anong ibig sabihin yan, sir? Hindi sinunod ang huling habilin. May isang taong binaliwala ito at ginawa ang gusto niya. Agad na ipinatawag ni SPO4 Valdez si Carlos. Nobyembre 2, 2010, Palawan PPO Investigation Room. Ano ito? Inilatag ni SPO4 Valdez ang kopya ng huling habilin sa harap ni Carlos. Nang makita ni Carlos ang sulat, agad siyang namutla. Ito ang huling habilin ng nanay mo. Isinulat noong Hulyo 14, 1994. Isang araw bago siya mawala, nanginginig ang mga kamay ni Carlos. Saan ninyo nahanap yan? Nakatago sa aparador ng nanay mo. Alam mo ba ang tungkol sa sulat na ito? Hindi sumagot si Carlos. Itinuro ni SPO4 Valdez ang sulat. Tingnan mo, sabi ng nanay mo, paghatian ninyong magkakapatid ang mga lote. Pero sinulo mo ang building sa BGC. Bakit mo ginawa iyon? Binaliwala mo ba ang habilin? O hindi mo alam na mayroon ito? Kinagat ni Carlos ang kanyang labi. Hindi ko po alam. Sinungaling. Nasa lihim na kompartimento ng aparador ng nanay mo ito. Malamang sinabi niya sa iyo. Hindi po. Wala po talaga akong alam. Naglabas ng isa pang ebidensya si SPO4 Valdez. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Plano ng nanay mo na gumawa ng bank account para sa iyo noong Hulyo 15. Pero noong araw na iyon, nawala siya. Walang masabi si Carlos. Hinampas ni SPO4 Valdez ang mesa. Carlos, sabihin mo na ang totoo. Anong nangyari noong gabi ng Hulyo 14? Matagal na nakayuko si Carlos. Tanging mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Naghintay si SPO4 Valdez. Alam niya sa kanyang karanasan na ito na ang sandali kung saan bibigay ang suspek. Makalipas ang 10 minuto, nanginginig na nagsalita si Carlos. Noong gabing iyon, pumunta po ako sa bahay ni inay. Anong oras? Mga 9:00 po. O baka lampas na. Bakit ka pumunta? Dahil po, sa utang, sabi ng pinagkakautangan ko. Kung hindi ako makakabayad kinabukasan, susunugin nila ang karinderya ko. Nanginginig ang boses ni Carlos. Kaya nakiusap po ulit ako kay inay. Naibenta ang isang lote para makabayad ako. Anong sabi niya? Ayaw niya po. May parte raw ang mga kuya ko roon kaya hindi pwedeng basta-basta ibenta. Tumango si SPO4 Valdez habang nagsusulat. Tapos, nagalit po ako. Bakit ako lang ang hindi niya tinutulungan? Ang mga kuya ko. Maayos ang buhay sa Maynila at Cebu. Bakit ako lang ang naghihirap? Umiiyak na si Carlos. Sabi po ni inay, bukas gagawan niya ako ng bank account, maghintay lang daw ako. May 200,000 piso raw doon para ipambayad ko sa utang. Tapos, sabi ko po, kulang ang 200,000. 5,000 lang piso ang utang ko. Anong magagawa noon? Pinigilan ni SPO4 Valdez ang kanyang paghinga. Nagalit po si inay. Wala kang utang na loob. Malaking pera na ang 200,000.
Pinunasan ni Carlos ang kanyang mga luha. Sumigaw din po ako. Gusto niyo po ba akong mamatay? Gusto niyo po ba akong mamatay sa bugbog ng mga pinagkakautangan ko? Anong sumunod? Lalo pang humina ang boses ni Carlos. Tumayo po si inay at lumapit sa akin. Kasalanan mo kung bakit ka nagkaganyan. Humigpit ang hawak ni SPO4 Valdez sa kanyang ballpen. Nagalit po ako ng sobra. Bigla ko po siyang naitulak. Itinulak? Opo, tinulak ko po siya ng malakas. Napahinto si Carlos at tinakpan ang kanyang muka. Natumba po siya at tumama ang ulo niya sa kanto ng aparador. May narinig akong malakas na kalabog. Tapos, bumagsak po si inay. Natahimik ang buong silid. Gaano katagal? Hindi ko po alam. Mga 10, 20 minuto. Nakatayo lang po ako. Tulala. Tiningnan mo ba ang lagay niya? Tumango si Carlos. Opo, hindi na po siya humihinga. Wala na ring pulso. Dumudugo po ang ulo niya. Anong ginawa mo? Matagal na hindi sumagot si Carlos. Carlos, magpatuloy ka, sabi ni SPO4 Valdez. Nagpanik po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Dinala ko po siya sa kwarto. Inilipat mo ang bangkay? Opo. Tapos, pinunasan ko po ang dugo sa sahig. Paulit-ulit kong pinunasan. Naalala ni SPO4 Valdez ang mga bakas ng dugo sa likod ng aparador. Pagkatapos, tinanggal ko po ang gintong singsing niya. Baka po matuntun ako, tapos sinunog ko po sa kalan. Tumango si SPO4 Valdez, ang natunaw na piraso ng singsing na natagpuan sa abo. Anong ginawa mo sa bangkay? Nanginginig na sumagot si Carlos. Madaling araw, kinuha ko po ang bangka ni inay. Bangka? Opo, yung maliit na bangka na ginagamit niya sa pagsisid. Dinala ko po siya sa malayo. Naging malamig ang tingin ni SPO4 Valdez at itinapon mo siya sa dagat. Yumuko si Carlos. Opo, tinalian ko po ng bato. Nanigas ang lahat sa silid. Anong oras iyon? Mga 4:00 po ng madaling araw. Madilim pa. Walang nakakita? Wala po. Walang tao sa labas ng ganoong oras. Nagpatuloy sa pagsusulat si SPO4 Valdez. Pagkatapos, bumalik po ako sa bahay at isinampay ang damit panisid ni inay sa bakuran para magmukhang sumisid siya at hindi ka nag-report. Opo, umuwi po ako at nagtulog-tulugan. Kinabukasan, noong nagkagulo na ang mga maninisid, nagkunwari po akong walang alam. Huminga ng malalim si SPO4 Valdez. Alam ba ng mga kuya mo? Hindi po. Wala po silang alam. Totoo po. Kung gayon, bakit mo sila itinuro? Umiyak si Carlos. Natakot po ako. Baka mahuli ako. Nagtanong pa si SPO4 Valdez. Kailan mo natagpuan ang huling habilin? Noong gabing iyon din po. Nahulog mula sa aparador noong nililipat ko ang bangkay ni inay. Binasa mo? Opo. Kaya nalaman mong mas malaki ang balak ibigay sa iyo ng nanay mo. Tumango si Carlos. Bakit hindi mo sinunod ang habilin? Bakit sinulo mo ang building sa BGC? Sumagot si Carlos. Kung susundin ko po ang habilin, maghihinala ang mga kuya ko. Magtatanong sila kung bakit biglang may lumabas na sulat. Kaya, ginawa ko na lang po ang gusto ko. Paano mo nagawa ang mga dokumento? Dala ko po ang selyo at pirma ni inay. Pumunta po ako sa City Hall at sinabi kong may sakit si inay kaya ako na ang nag-asikaso. Noong araw, hindi pa mahigpit kaya naaprubahan agad. Napabuntong hininga si SPO4 Valdez. Ang pagbibigay mo ng mana sa mga kuya mo? Para po, hindi sila maghinala. Binigyan ko sila ng tig-isang lote para manahimik na sila at hindi na mag-usisa. Lahat ng piraso ay nagtugma. Nobyembre 11, 2010, si Carlos Reyes ay kinasuhan ng parricide, pagtatago ng bangkay, pamemeke ng dokumento, at estafa. Ang paglilitis ay nagsimula noong Marso 2011. Sa korte, inilatag ng piskal ang buong krimen ni Carlos.
ang akusadong si Carlos Reyes. Noong gabi ng Hulyo 14, 1994, dahil sa alitan sa pera, ay sinaktan ang kanyang ina na nagresulta sa pagkamatay nito. Pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay sa dagat. Ginamit din niya ang pangalan ng kanyang ina upang ilipat ang mga ari-arian sa kanyang sarili at binigyan ng bahagi ang kanyang mga kapatid upang pagtakpan ang kanyang krimen. Ang kanyang ginawa ay planado at sa loob ng 16 na taon ay itinago niya ang katotohanan. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang abogado. Ang akusado ay hindi sinasadyang gawin ang krimen, wala siyang intensyong patayin ang kanyang ina. Isang aksidente ang nangyari. Ang akusado ay nasa ilalim ng matinding pinansyal at emosyonal na presyon noon. Ngunit naging matigas ang korte. Kahit na hindi sinasadya ang paunang krimen, ang kasunod na pagtatago ng bangkay at pag-iwas sa ebidensya ay malinaw na may intensyon. Higit pa rito, sa loob ng 16 na taon, ginamit niya ang pangalan ng kanyang ina para sa sariling kapakinabangan at higit sa lahat, ang kawalan niya ng pagsisisi sa pagpatay sa sarili niyang ina ay isang mabigat na dahilan para sa isang mabigat na parusa. Hulyo 20, 2011, unang hatol. Ang akusadong si Carlos Reyes ay hinahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Gumuho ang mundo ni Carlos. Umapela siya, ngunit pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol. Ganoon din sa Korte Suprema. Noong Marso 2012, dinala si Carlos sa New Bilibid Prison, sina Antonio at Benito ay naabsuelto. Napatunayang wala silang kaalam-alam sa krimen ng kanilang kapatid. Nagsampa ang dalawang magkapatid ng kasong sibil upang mabawi ang mga ari-arian ng kanilang ina. Noong 2013, idineklara ng korte na walang bisa ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Carlos. Ang mga ari-ariang nakuha sa ilegal na paraan ay dapat ibalik sa mga tunay na tagapagmana. Ang gusali sa BGC ay napunta sa dalawang magkapatid. Ang mga lote sa Palawan ay hinati rin ayon sa huling habilin, ngunit ang parte ni Carlos ay pinaghatian na lamang ng dalawa. Noong 2015, bago magretiro, naalala ni SPO4 Valdez ang kasong ito. Kasakiman talaga ang ugat ng lahat, bulong niya habang inaayos ang mga file. Kahit 60 na taon itinago, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan, gaya ng dati. 2020. Si Carlos Reyes ay nananatiling nakakulong. Makakalaya lamang siya pagkatapos ng hindi bababa sa 30 taon. Sa panahong iyon, halos 80 anyos na siya at malamang ang kanyang mga kapatid at ang mga taong nakakaalala sa kanyang ina ay pumanaw na rin. Isang maliit na puntod ang itinayo para kay Lola Elena sa sementeryo ng Coron. Kahit hindi natagpuan ang kanyang katawan, naglibing ang kanyang dalawang anak ng isang walang lamang kabaong. Sa lapida, nakaukit, Elena Reyes, isang maninisid na nagmahal sa dagat. Bawat Hulyo, 15, binibisita ng dalawang anak ang puntod ng kanilang ina at nagtatanong, "Inay, napatawad mo na po ba kami?" Tanging hangin ang sumasagot. Ang huling habilin ni Lola Elena ay na-donate sa isang museo bilang material para sa edukasyon laban sa krimen sa loob ng pamilya. Ang huling pangungusap sa sulat ay, "Carlos, anak, mahal ka ni inay. Kahit mahirap, mabuhay kang marangal. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera." Ngunit hindi sinunod ni Carlos ang huling bilin ng kanyang ina. Nilamon ng kasakiman ang pag-ibig at ang isang sandali ng galit ay lumikha ng habambuhay na kasalanan. Ang lihim na itinago sa loob ng 19 na taon, ang katotohanang nasa likod ng 30 milyong pisong gusali. Sa huli, lahat ay nabunyag. Ang pagmamahal ng ina ay walang hanggan, ngunit ang pagtataksil ng anak ay mananatiling nakatala magpakailanman. Ang dagat ng Palawan ay patuloy na umaalon. Ang lugar kung saan huling dinala si Lola Elena
ay nananatiling malalim at malamig. Ngunit ang katotohanan ay hindi malulunod. Kahit inabot ng 16 na taon, nanaig pa rin ang hustisya, ang kasakiman ng pinakamalapit na tao, ang pagtataksil ng pinakamamahal na anak. Ito ang katapusan ng trahedyang nagsimula sa karagatan ng Palawan noong 1994. Ang katotohanang itinago sa loob ng 16 na taon ay sa wakas ay nabunyag. Ang bunsong anak na nagsabing mahal niya ang kanyang ina ay gumawa ng isang krimen na hindi na mababawi dahil sa isang sandali ng galit. Ang huling habilin ng matanda ay puno ng pagmamahal para sa kanyang bunso, ngunit pagtataksil ang isinukli. Sa likod ng 30 milyong pisong gusali ay ang pagkamatay ng isang ina at 16 na taon ng kasinungalingan. Sa huli, kahit huli na, nanaig ang hustisya at pinagbayaran ng salarin ang kanyang ginawa. Isang krimen na ginawa sa ngalan ng pamilya, isang trahedya na nilikha ng kasakiman. Ano ang naramdaman ninyo sa kuwentong ito? Noong gabi ng Hulyo, 5, 1994, sa isang bahay sa Coron, Palawan, huling nag-usap ang isang ina at isang anak. Iyon ang sandali kung saan nagsalubong ang pag-ibig at pagtataksil, at ang sandali kung saan gumuho ang isang pamilya. Pagkalipas ng 12 na taon, isang 30 milyong pisong gusali sa BGC ang nagbunyag ng katotohanan sa likod ng trahedyang iyon. Si Lola Elena ay nagtrabaho sa dagat sa buong buhay niya para palakihin ang kanyang mga anak. Sa malamig na tubig, nanghuhuli siya para makaipon at makabili ng lupa na balak niyang ipamana sa kanila. Lalo na para sa bunsong anak na pinakamahirap ang buhay, nag-iwan pa siya ng huling habilin. Ang huling bilin ng ina. Ngunit pinagtaksilan ni Carlos ang pagmamahal na iyon dahil sa 500,000 pisong utang at sa takot sa kinabukasan. Nagalit siya nang sabihin ng kanyang ina na 200,000 lang ang maibibigay niya. At sa isang sandali ng galit, naitulak niya ang kanyang ina na siyang ikinamatay nito. Kahit na hindi sinasadya, ang kasunod na pagtatago sa bangkay at pagtatakip sa katotohanan sa loob ng 16 na taon ay isang krimen na hindi mapapatawad. Natagpuan ni Carlos ang huling habilin noong gabing iyon din. Nakasulat doon ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit itinago niya ito. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang ina para nakawin ang mga ari-arian at binigyan lang ng kapiraso ang kanyang mga kapatid para hindi sila maghinala. Sa loob ng 16 na taon, namuhay siya ng normal. Nagpatakbo ng karinderya sa Palawan at paminsan-minsan ay pumupunta sa Maynila para kolektahin ang upa. Nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang mga kapatid at nagsasama-sama sila tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina. Tila walang nangyari. Ngunit ang kasinungalingan ay hindi maitatago magpakailanman. Noong 2010, isang tax audit ng BIR ang nagpabagsak sa lahat. Isang gusaling nakapangalan sa isang taong nawawala, mga pekeng dokumento at dugo na natagpuan sa bahay. Isa-isang lumabas ang katotohanan. Ang pinakanakakagulat ay ang huling habilin ng ina. Sa sulat na iyon, na isinulat isang araw bago siya mawala, nakapaloob ang walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang bunso. Carlos, anak, mahal ka ni inay. Dahil ikaw ang pinakamahirap, mas aalagaan kita. Ngunit kinabukasan, sa kamay ng kanyang minamahal na anak, pumanaw ang ina. Ano ang aral na makukuha natin sa kuwentong ito? Ang pera ay maaaring magdulot ng kaligayahan, ngunit maaari rin itong magdulot ng kapahamakan. Lalo na sa usapin ng ari-arian sa pamilya, kahit ang pinakamatibay na relasyon ay maaaring masira sa isang iglap. Mahal ni Lola Elena ang lahat ng kanyang anak. Ngunit ang pagnanais niyang bigyan ng kaunti pang tulong ang kanyang bunso ang siyang nag-udyok sa trahedya. Ang pamilya ang pinakamalapit sa atin, ngunit sila rin ang may kakayahang magdulot ng pinakamatinding sakit. Kumusta ang inyong pamilya? Kailan ninyo huling sinabi sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Nag-away na ba kayo ng inyong mga kapatid dahil sa pera?
Ang pera ay maaring kitain muli, ngunit ang tao, kapag nawala, dahil sa 500,000 pisong utang, nawala kay Carlos ang kanyang ina at ang buong buhay niya ay ginugol sa kulungan. Nakuha niya ang 30 milyong pisong gusali, ngunit nawala sa kanya ang pagmamahal ng ina at ang kanyang sariling kinabukasan. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga may matatanda ng magulang, isang pakiusap. Mamayang gabi, tawagan ninyo ang inyong mga magulang. Ang isang simpleng pa, mahal ko po kayo, ay may malaking epekto at kung may alitan kayo sa inyong mga kapatid dahil sa mana, pag-isipan ninyong muli. Ganoon ba kahalaga ang perang iyon para isakripisyo ang inyong pamilya? Nalaman lamang ng dalawang kapatid ni Carlos ang krimen nang huli na ang lahat. Sana ibinigay na lang namin lahat sa kanya. Buhay pa sana si inay, sabi nila. Ang kasong ito ay isang babala. Ang kasakiman ay kayang pumatay kahit ng pinakamamahal mong tao. Sana ay may naiwang aral sa inyong puso ang kuwentong ito. Kung mayroon kayong katulad na karanasan o gustong ibahagi, mangyaring iwanan ito sa comment section. Gusto ko ring malaman kung saan ninyo pinakinggan ang kuwentong ito. Maynila, Cebu, Davao, o kahit saan paman, babasahin ko po ang inyong mga komento. At huwag kalimutang i-click ang subscribe at like button. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong upang maibahagi pa ang mga nakalimutang kasong tulad nito. Sa susunod na pagkakataon, magdadala ako ng isa pang makabuluhang kwento. Hanggang sa muli, nawa ay maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya. Salamat po.